Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong Martes, kamusta po kayo? Ngayon ay 25 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan po ni Ka Jerry Zamudio mula sa Up Pilipinas, ito po si Andy Vital. Kasama ninyo hanggang mamayang alas 8. Nagpaalam muna si Ka Jerry kasi mukhang ngayong panahon na nagpapalit ng temperatura o kaya painit ng painit, ay uso ang mga sipon sa mga bata. si Ka Jerry, sino po? Kasi bata pa eh. Ka Jerry, okay ka lang dyan. Si Jerry Zamudio po ay medyo mag-o-observe muna at mag-monitor po ngayon. Pero marami tayong pag-uusapan sapagkat unang-una, gusto ko lang itanong sa ating mga kababayan, kumusta ba yung deklaradong strike sa transportasyon simula kahapong araw ng Lunes? At alam ko, nagpapatuloy po yung strike ng Manibela, isa sa mga organisasyon na kumukontra dun po sa modernization program, lalo na yung, sabi nila, minamadali masyado itong modernization program ng ating mga public utility vehicles. At meron daw mga maling datos tungkol sa modernization program ng ating mga PUV. Anyway, yung pong modernization program, sobra-sobra na tayo sa deadline sapagkat yan ho ay June 2023. Dapat ho yung modernization plan na yan at saka yung consolidation ng mga Drivers and Operators Association ay nagawa na po noong 2023. Hanggang ngayon, mag-June 2025 na, hindi pa tapos ang programa. Pero okay naman po yung programa at alam kong ang layunin po niya na yung maganda sapagkat gusto nating palitan yung po mga unang-una, mga luma ng mga sasakyang pampubliko. Yung iba dyan ay, yun nga, hindi na dumadaan sa inspection ng ating Land Transportation Office. At yung iba ay bulok na isira-sira na yung mga sistema sa mga sasakyan at magiging risk na sa kaligtasan ng mga pasahero. Kaya tayo merong modernization program. Kaya lang, ang dami po ng mga tawag dito, ng mga grupo na iba-ibang issue ang kanilang inaharap tungkol dito sa modernization program ng mga public utility vehicles. Pag-uusapan po natin yan, pero ngayong gabing ito ay makakaugnayan po natin muli, pagka Martes ay ang Commission on Filipinos Overseas at doon po sa mga kababayan nating nasa ibang bansa na, nagbago na ng citizenship o kaya mga permanent resident sa mga bansang katulad ng Estados Unidos, Canada, Australia, UK. Maraming mga bansa sa Europa ay merong mga marami-rami na mga Pilipinong doon ay permanente nang nakatira sapagkat yung iba nagkaasawan roon, yung kanilang mga profesyon ay ibinabad na sila roon hanggang mag-decide sila na magbago ng citizenship. Kaya sila ay mga nandun na nakatira. Nag-dual citizenship na lang, nag-a-apply bilang Pilipino ulit pagkatapos nila magpa-naturalize doon po sa mga bansang yon. Pag-uusapan po natin ang kapakanan itong mga Pilipinong ito po hiwalay doon sa trabaho na ginagawa ng Philippine Overseas Employment Administration na limbawa o kaya Department of Migrant Workers. Ito pong Commission on Filipinos Overseas, ang sinisilbihan po nito ay ang mga kababayan nating permanenteng nakatira sa ibang bansa. Nag-settle na doon. Immigrants, yung iba nagbago na ng citizenship. Pero dahil nga tayo, meron programa tayo sa dual citizenship, kahit na po Amerikano ka na halimbawa o Canadian citizen, Australian, New Zealander, British, pwede ka pong magkaroon ng tinatawag na dual citizenship. Pwede ka pa rin magdala ng Philippine passport. Sa Australia, marami din ganyan. Ang dami mga Australian Filipinos, Filipino-Australians na nagbabakasyon dito para dumalo sa pangkamag-anak at sila ho ay kabilang sa mga sinisilbihan ng Commission on Filipinos Overseas. Makakaugnayan po natin mula sa
Policy Planning and Research Division ng CFO si Ginoong Rodrigo V. Garcia Jr. Siya po ang Division Chief diyan sa division na yan ng Commission on Filipinos Overseas. Mr. Rod Garcia, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa APA Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo, Sir Andy. And maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak ninyo po sa amin. Mukhang tuwing Martes po ng gabi ay sama-sama po tayong maghapunan kasama ang CFO habang pinag-uusapan po natin ang iba't ibang issue po ng migration. And maraming salamat po dun sa nabanggit nyo kanina sa introduction nyo kung sino ang CFO, anong pinagkaiba namin sa mga ibang ahensya ng gobyerno natin. At maraming salamat din po for having us here ngayong gabi. Kami ang nagpapasalamat kasi lampas-lampas na sa oras ito ng trabaho ng mga nasa gobyerno. Pero ang ganda ng studio mo, ng background mo, Mr. Garcia. Thank you. Parang library. Si Ka Jerry medyo hindi natin makakasama kaya magkwentuhan tayo tungkol sa CFO. Partikular, gusto kong matanong muna sa inyo, Mr. Garcia. June Garcia ba o Rod Garcia? Paano ba tawag sa inyo mga kaibigan mo? Rod lang po, Rod. Okay. Rod Garcia. Sa mga statistics o kaya data na hawak ninyo, gaano ba karami ang mga Pilipinong permanente nang nakatira sa Amerika? Meron ka bang country by country details niyan kahit na rough idea lang para alam ng mga kababayan natin kung anong pinag-uusapan natin mga Pilipinong kadugo natin, mga kapatid natin, although nagbago sila ng citizenship yung karamihan, marami pa rin sa kanila ang pusong Pilipino, ang iba'y hindi bumibitaw sa pagiging Pilipino actually. Di ba? Tama po kayo, Sir Andy. Marami sa ating mga kababayan na kahit pinagdaanan na po ng ilang dekada na nakatira ay nananatiling pusong Pinoy pa rin po sila, kahit yung mga anak nilang pinanganak na doon ay bumabalik lagi sa Pilipinas para balikan ang bayang pinanggalingan ng kanilang magulang. Ngayon kung ang usapin pong immigration at permanent migration, alam po natin na ang Estados Unidos o ang Amerika, siya po ang number 1 na bansang puntahan ng ating mga kababayan dahil na rin sa ating historical at colonial ties sa Amerika. So base po sa aming datos, ang almost more than 4 million po sa kanila na nasa US po ngayon. But these are conservative estimates po. Kasi ang nasa record lang natin ay ang kasamang record ng DFA. Pero ito po ay mga estimates kasi alam naman po natin na pag nagkapamilya na sila doon at nagkaroon ng mga anak ay hindi na rin po natin nakukuhang ma-register po sila. We just rely on voluntary po na pagre-rehistro nila sa ating mga embassy at consulate. Pero base po sa aming datos, yung mga umaalis ng Pilipinas dito based on family petition, halos last year, more than 113,000 sa kanilang umalis. Mga immigrants po to. 113,000? Yes, and this include families po. Marami so, pala. Marami talaga. Ano yan? Parang average annually, mga ganyan? Or mataas? Opo. Okay. Opo, average po natin annually and majority po sa kanila ay papunta pong Amerika. Amerika po ang number 1. Almost 60% po ng ating mga immigrant population ay pumupunta ng Amerika. Sinusundan po naman ito ng Canada. Alam naman po natin na next to US, Canada po ang paborito ng puntahan ng ating mga kababayan. Almost 21% po ng ating immigrant population ay papuntang Canada. Pero magugulat kayo sa pangatlong bansa. Pangatlo? Puntahan. Dito sa Asia naman. Sa bansang Hapon. Sa Japan. Dahil sa maraming nakakapag-asawa ng mga Hapon, foreigners. So, kaya po number 3 sa aming statistics ang Japan with 6.21% dahil din po sa marriage migration na tinatawag. Pero kumpara sa Amerika at saka sa Canada, at least sa Amerika at sa Canada,
maghihintay ka lang ng mga ilang taon siguro, tapos pwede ka maging citizen. Sa Japan, I wonder, meron bang nagiging citizen o madali ba maging citizen yung isang Pilipino doon? Ito po ang isa sa pinakamahirap na Oo nga eh. bansang pagkuhanan ng citizenship. Opo, kahit na ano ka na doon, nakapag-asawa ka ng Hapon, hindi ka po binibigyan ng outright citizenship. Opo. Unless yung mga anak mo na lang. Oo. Pero maraming But nagsisettle na Pilipino doon sa Japan. Ay, opo. Aside from OFWs, marami rin po sa kanila ang nandun na po at nakapag-asawa. Marami rin po mga lalaki pong Pilipino na nakakapag-asawa po ng mga Hapon at doon na po nakatira. Speaking of Japan nga pala, gusto ko lang batiin si Miss Leyden Grace Corameng na nasa Japan. Siya ay nurse doon, nakikinig pala. Good evening at happy listening. So mga ganong klase, ano mga profession usually ang mga napupunta ng Japan? Bukod sa, of course, nakakapag-asawa ng Japanese. Alam ko marami mga professional kasi ang Japan masisipag na tao. Kapag ikaw ay pumunta ron, matututo ka rin magsipag. Di ba, Mr. Garcia? Opo. Marami po sa kanila ang mga mga college graduates. Yung mga kalalakihan either technical or mga engineering courses or business and finance. Yung mga kababaihan po ay into education, hotel and restaurant management. But majority po sa kanila ay nagtapos po ng pag-aaral. Marami rin po tayong mga Filipino scholars na nag-aaral sa Japan at nakapag-asawa rin po at nagsettle po sa Japan. Meron din tayong programa para sa, alam ko, mga automobile manufacturers sa Japan. Kumukuha ng mga Pilipino para magsanay doon bilang mekaniko. At karamihan, doon na rin nagsisettle. Tama ba, Mr. Garcia? Opo. Tama po kayo, Sir Andy. Marami rin po sa kanila yung mga tech walk na na-train po. Yes. Aside from that, sa shipbuilding. Pati po rin ang ginagampanan ng mga Pilipino natin sa shipbuilding. Ito yung sa maintenance, repair, and overhaul operations ng mga barko. Usually, ito yung mga dinadry dock. So this is different pa po dun sa ating mga Filipino seafarers na nasa dagat po. Sa statistics din kasi alam mo naman si Pangulong Donald Trump nagsimula ng manungkulan noong January, tapos ano bang naging impact? Gusto ko maitanong kung nagkaroon ba tayo ng kabawasan ng mga pumupunta ng Amerika to settle permanently or dumagdag? Paano ba? Is that visible sa mga datos ninyo, Rod? Araw-araw po kasi, Sir Andy, ay nagko-conduct po kami ng registration and pre-departure orientation seminars sa mga US-bound po na mga Filipinos. Once makuha na po nila yung kanilang visa, nabigyan na sila ng visa, kami po yung last stop nila bago po sila mag-flight. And mula nung naupo po si President Trump noong Enero, ay hindi pa rin po kami nakakita ng pagbabago dun sa araw-araw na mga client na mga namin, mga immigrant po na aming siniservisyohan. So on the average po, wala pong nagbago. Same pa rin po. So hindi pa po namin nararamdaman yung sinasabi nilang baka maghigpit, magbawas ng quota, ng visa issuance. So fortunately po, dito sa Manila as well as sa mga opisina namin sa Baguio, Cebu at Davao, ay ganun pa rin po yung level po ng dami ng tao na aming kinikater, siniservisyohan sa araw-araw. Mga 400 po on the average. 400 on the average ang nagpapaalis. Mga pamilya na po ito na talagang for good na nga sa bagong bansang pupuntahan nila. Teka, kung ganyang meron kayong at least data na daily monitoring compared sa Canada, mas marami pa talaga pupunta ng US kaysa sa Canada? Opo, Sir Andy, medyo malayo po yung datos, talagang number one pa rin na puntahan ng ating mga kababayan ang US of A. Si Uncle Sam pa rin po ang paboritong tito ng ating mga kababayan. Sa bagay, yung sinasabi mo at historically ay
Marami na talagang, noong pa man, panahon pa ng 1900s, marami na Pilipinong pumupunta roon dahil madali pumunta roon noong mga panahon na yon, di ba? Magtrabaho ka lang sa mga sugar cane fields o kaya pineapple plantation sa Hawaii, sa iba pang parts ng Amerika, ay makakapunta ka roon. At saka noon, Amerikano pa tayo. We're considered as US nationals but not US citizen since we are a US colony noon. But that's enough to grant us visa-free access sa US, even mainland. Marami pong mga Pinoy ang nag-settle down din po sa Alaska dahil nag-work sa mga fishing fishing industry doon. Sa inyong opisina, anong usually na ginagawa po ng Policy, Planning and Research Division sa CFO, Mr. Rod Garcia? Opo. Kami po, Sir Andy, ay ang mga tinatawag na mga geeks na office. Kami po yung mga sumusulat, nagre-research. Mga nerd. Oo, kami yung mga nerds, yung ilalagay mo sa isang sulok, tapos pagsusulat na. Pero hindi naman po ganon, biro lang. Pero usually po kami po yung pinagda-draft ng mga policy inputs, mga comments sa mga bills na binibigay po ng ibang ahensya ng gobyerno, at kami rin po yung gumagawa ng mga nag-implement po ng mga programs ng commission. May mga programa rin pong iniatang po sa amin. But basically po ang trabaho po namin ay i-monitor yung mga policies that will affect overseas Filipinos, and isa po dyan ay ang pag-monitor namin sa mga bills na pinafile sa House of Rep or sa Senate po. Ang trabaho po namin ay paano po ba namin mailagay sa diwa ng ating mga kongresista at mga senador na may mga ibang klase ng Pilipino na kailangan ding isaalang-alang. Yes. Meaning, alam po natin na importante ang usapin ng mga OFWs. Pero sa amin po ay paano naman namin maipapakita na ang ating legislative branch ay i-consider din ang kapakanan ng ating mga immigrants. Kasi kahit umalis na sila for good, hindi rin nawala ang kanilang connection sa ating bansa. At saka ang laking tulong ng mga permanent residents, lalo na sa Amerika, pagkapanahon ng mga kilometer dito sa atin, nagsasama-sama, nag-aambag-ambag, ang laki ng dumadating. Naalala ko pa noon, pagka mga relief operations namin, talagang punong-puno ng donasyon galing sa mga Philippine community associations. Ito yung mga hindi contract workers, kundi mga permanent residents. Ganong kalakas ang mga Pilipinong nasa abroad, lalo na mga permanent residents, di ba? Opo. Tama po kayo, Sir Andy. Meron nga po kaming programa, ang tawag ay Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Program. Itinatag po ito noong 1989 at nilaunch ni Pangulong Aquino sa New York nung taon ding yon. Ang trabaho po namin sa Linkapil ay i-facilitate po namin yung mga donations coming from abroad at sisiguraduhin po namin na ito ay nagagamit ng tama at husto para sa mga identified clients nila. So we facilitate their donations and ensure na these are used for the intended recipients. At matutuwa po kayo kasi kahit wala pong kalamidad, nagbibigay sila. And then may ang mahilig pong bigyan nila ng donasyon ay ang mga ating paaralan, yung mga public schools. Diyan po malapit sa puso ang ating mga immigrant communities. Magpapatayo sila ng classroom, ng isang school building. Meron po yung grupo ng mga PhilAms sa Washington, DC, na nagpagawa ng classroom, isang building, at nilagyan pa ng solar panel. Kasi off-grid yung school, para hindi problema yung connection. Pinalagyan pa po ng internet connection para sa mga bata. Marami po tayong mga documented cases ng mga pagtulong na ito ng ating mga kababayan. Siguro pati na mga scholarship program, ang mga Filipino associations, ganun din, active sa ganyan, di ba? Opo. Tama rin po kayo, Sir Andy. No? Marami rin po silang mga pinapag-aral, lalo na sa elementary at high school. Yung sinasagot nila ang kanilang tuition fee at iba pang pangangailangan. Ngayon, ang trabaho namin sa CFO, sa programang yon ay i-monitor namin
yung scholar nila para siguraduhin na ito ay nag-aaral, walang problema sa kanyang pag-aaral, at lahat ng kanyang mga kailangan ay nabibigyan. Matanong ko lang, Mr. Garcia, Yes po, Sir Andy. Malapit ang eleksyon sa Mayo. Dito ba sa mga permanent residents na yan o kaya yung mga tawag dito, nagkaroon ng dual citizenship, yung Pilipino pa rin, nakakaboto ba sila during regular elections sa atin? Opo. Sa mga but they're limited to national elections, meaning they can vote for the president, vice president, senators, and party list. Doon po. Pero kailangan po silang magrehistro muna bago po sila makaboto. Ngayon po, first time na i-implement po ng COMELEC yung internet voting. Pero kailangan muna nilang mag-pre-register at nag-umpisa na po nung weekend yung pre-registration. So excited din po kami katuwang ng COMELEC kasi this is historic po sa history po ng ating eleksyon na magkakaroon na tayo finally ng internet voting sa majority ng mga bansa sa labas ng Pilipinas. So, pwede sila nasa bahay lang, magbukas sila ng internet, pwede silang bumoto. Opo. At may mga unique codes po sila. So siguradong wala pong magiging flying voters. Opo. Unique link lang po yung at pwede lang nilang gamitin. So ibig sabihin na ang registration para sa kanila ay ongoing. Kasi ang alam ko dito sa atin, yung rehistro natin bilang mga ordinaryong botante sa mga COMELEC offices, tapos na, di ba? Opo. Ito po naman po ay registration kung gusto nilang maging internet voter. So nakarehistro na po sila nung isang taon. Okay. So mga registered voters na lang na pwede sila magrehistro para sa internet voting. Opo. Kung ayaw po nilang pumunta sa embassy natin o sa konsulado, or kung ayaw nilang bumoto via postal mail, ayaw nila ipadala, gusto nila maging itry ang internet voting, meron pong ilang linggo na binigay ang COMELEC para po makapagrehistro sila kung gusto po nilang i-avail yung internet voting po na option. And of course, ito ay para dun sa mga merong dual citizenship, tama? Ay, opo, Sir Andy. Ang requirement po ay kailangan dual citizen ka bago ka makaboto. Kasi yung iba, meron namang nagdi-decide na Amerikano na lang ako, ayoko na maging dual citizen, mga ganyan. So hindi sila pwedeng bumoto kung gano'n ang kanilang sitwasyon. Opo. Isa po naming advocacy sa CFO ay ang hikayatin po sila na mag-reacquire ng kanilang dual citizenship. Kasi ang sinasabi namin, hindi naman mawawala yung iyong foreign citizenship. Yes. Bagkus magkakaroon ka ng additional benefits kasi babalik sa iyo yung right to own property sa Pilipinas, 'di ba? Sa ating constitution, bawal ang mga foreigners na magkaroon ng lupa. So, kung dual citizen ka, yung mga mana mong lupa na iniwan na sa Pilipinas ay mapapasa iyo ulit. Tapos mura lang naman po ang application fee ng dual citizenship. So sabi namin, you have the best of both worlds. So iniengganyo po namin sila na yung mga former Filipinos, i-reacquire nyo po ang dual citizenship po ninyo. Okay, gusto kong itanong din yan sa iyo tungkol sa pag-reacquire ng Filipino citizenship. Of course, pag ikaw yung nanumpa ng citizenship sa ibang bansa, para bang nagre-renounce ka ng Filipino citizenship mo, no? Pero sa atin, which is trabaho ng Commission on Filipinos Overseas, I think, ay pwede mag-reacquire sila ng Philippine citizenship. Paano bang proseso rito, Mr. Garcia? Opo, pumunta lang po sila sa pinakamalapit nilang mga embahada or konsulado, or kung nasa Pilipinas sila, bumisita po sila sa Bureau of Immigration. And then magpa-schedule po. Very simple lang po yung mga requirements. They just need to fill up their form, submit birth certificate, and then passport, and then magbayad. I think $50 yung going rate po ngayon. And then i-schedule na po sila. I-assess po ng ating embahada or konsulado po yon yung kanilang paperwork. And then usually po in less than a week, pwede na po silang mag-oath taking ulit. Talaga? Less than a week? Less than a week. Depende po sa volume ng mga applicants po. May mga alam po kaming mga konsulado na pagka-apply mo, the following day, pwede ka nang mag-oath taking. So depende rin po sa dami ng mga applicants at a given time na nasa embahada po natin o konsulado.
Meron bang mga bansang kung saan ang Pilipino halimbawa ay nakapanumpana ng citizenship doon, meron bang mga bansang bawal na mag-dual citizenship o mag-reacquire ng Philippine citizenship? Opo, may mga bansa pa po na bawal po, tulad ng Japan. Bawal po diyan. Ng Germany, kailangan mong i-give up. So naiintindihan naman na po natin at mga kababayan, out of practical reasons, they have to renounce their former citizenship in order to get their foreign citizenship. Pero sa CFO, ang tingin pa rin namin sa kanila ay Pinoy pa po sila. So they can still avail of our programs and services. Kaya ko lang naitanong nga kasi doon sa mga nakikinig halimbawa na merong kamag-anak overseas na nagbago na ng citizenship, may pagkakataon pa rin mag-reacquire sila. Pero siyempre, igalang nila kung ano yung batas doon sa kanilalagyan nilang bansa. No? Kung pinapayagan doon ng dual citizenship o hindi. Alamin muna nila. Kasi naman baka bakit hindi ako makapag-Pilipino? Bawal kasi dito sa amin. Siyempre, kung anong sinumpaan mo ron, susundin mo ang batas doon. Tama? Opo. Tama po, Sir Andy. No? Kasi yan din po ang isa nating advocacy na once you are citizen of your host country, just like being a citizen of the Philippines, we need to observe and respect din po yung kanilang mga batas, local culture, especially yung mga norms po. Okay. Mr. Rod Garcia, mga kaibigan, siya po ang head ng Policy Research Division ng Commission on Filipinos Overseas. Standby lang, Mr. Garcia, konti na lang, mga ilang tanong pa mamaya. Opo, Sir Andy, anytime po. Pwede akong makipag-overnight. Yan po. Basta kayo po, anytime. Magpapaalala lang tayo ng ilang commercial dito po sa DWIZ. Oras po natin, alas 7:27. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya! Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya! Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan. Kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Karambola, nationwide na! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Sa mga nais magtanong o kaya magpumati, mag-iwan ng mensahe, pwede ho kayong pumunta sa Facebook page ng DWIZ, facebook.com/DWIZ882. Batiin po namin kayo. May gusto kayong batiin ngayong araw na ito, sa mga may birthday, sa mga may wedding anniversary, sa mga may wedding. Nabati ko nga pala ang aking kapatid si Arnul. Birthday niya ngayon. At siyempre, of course, happy listening kay Netan, nanonood din sa Facebook, si Tristan Wyatt Gulay. Sa lahat po ng mga nakikinig sa radyo, 882 kHz AM, at nanonood sa ating Free TV, Channel 23, siyempre sa Facebook at YouTube. Hanapin lang ho ninyo kung hindi pa kayo nakakapanood ng video feed ng DWIZ, hanapin lang DWIZ 882 sa Facebook at saka sa YouTube. Ngayon, kasama ho natin si Ginoong Rod Garcia mula sa Commission on Filipinos Overseas. Ihahabol ko lang itong mga tanong Mr. Rod Garcia tungkol sa of course yung overseas voting. Kung sila ay boboto, pwede silang pumunta sa embahada at the specific dates na ilalagay po ng embassy ng Pilipinas. Tapos may bago, yung pong internet voting. Pwede ho kayong pumunta sa anong mga procedure para pagboto. Halimbawa nakarehistro ka na, Mr. Garcia, sa online voting, anong mangyayari niya? Anong petsa sila boboto online para sa Mayo, sa eleksyon sa Mayo? Opo. Magandang gabi po ulit, Sir Andy, and sa ating pong mga tagapakinig at nanonood. Opo, meron po up till the second week po ng April po yung registration. And then afterwards po ay they have several weeks. May link po na ibibigay ang COMELEC na pwede po silang bumoto. Bale po, lagi po silang mauuna kaysa sa pagboto po natin dito sa Pilipinas. So at least hindi ito at the same, on the day ng election mismo rito, katulad ng pumupunta tayo sa mga presinto. Opo. Okay. Saan po makikita mga impormasyon na yan para sila ay nakabantay dyan at hindi nila makalimutan na pwede silang bumoto online? Opo. Pwede po ninyong bisitahin na ang aming Facebook, ang Commission on Filipinos Overseas. Facebook, meron po kaming shinare na link ng COMELEC. Or pwede rin po silang pumunta sa dedicated Facebook ng Overseas Voting ng COMELEC po. Nandun po yung step-by-step procedure na pinablish po. Shinare din po namin sa aming Facebook. So, pwede po nilang scroll down yung aming page. Tapos makikita po nila yung Office for Overseas Voting. I-click lang po yun at paki-like na rin po. Ibig sabihin nyo, yung bagong procedure sa online voting ay nandun na rin sa COMELEC website, Mr. Garcia? Opo. Gumawa rin po sila ng step-by-step guide at video po kung paano po gawin. Mabuti naman.
Salamat po, Mr. Garcia. Thank you for your time at sigurado mauulit pa ito. Marami kaming kailangan malaman sa CFO, lalo na sa mga grupo ng mga kababayan nating nasa ibang bansa na inyong pinaglilingkuran. Opo. Sa ngalan po ng aming kalihim, si Secretary Dante Klink ang II, nais po namin ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat po sa inyo, Sir Andy, at sa inyong programang Up Pilipinas. Thank you for having us tonight po, sir. Thank you very much. Si Ginoong Rod Garcia, si Rodrigo V. Garcia Jr. mula po sa Commission on Filipinos Overseas. Siya po ang hepe ng Policy Planning and Research Division ng CFO. Alas 7:38, tuloy-tuloy po tayo sa talakayan sa APA Pilipinas ngayong Martes ng gabi.